endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang DOST Miss Radyo. Ilang para natin. Miranda, narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Solidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Secretary, magandang agam po. Magandang agham onin at sa lahat ng ating mga kakonek. At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ang Sabado po hanggang Lunes ay nasa Camiguin Island po tayo para maglunsad ng mga proyekto tulad ng cold storage facility sa wet market ng Katarman at Visor sa isang pampublikong paaralan doon. Habang naroon po tayo ay nakipag-ugnayan din ang lokal na pamahalaan para pagtibayin pa ang kooperasyon nito sa DOST. Noong Lunes din ay binisita natin ang ilan sa ating proyekto sa Misamis Oriental. Martes naman ay nagkaroon ang mga empleyado ng DOST ng pitching session para mapaigting pa ang technopreneurship sa ahensya. Martes naman ay naimbitahan po tayo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry upang maging tagapagsalita sa 51st Philippine Business Conference. Miyerkules naman po ay naging pangunahing tagapagsalita tayo sa Asian Conference on Advanced Manufacturing. Diniluhan din natin ang opening ceremony ng Philippine Textile Congress. Huwebes at Biyernes ay nasa Batangas State University tayo para sa 2025 Innoventa. Kaninang umaga ay naimbitahan po tayo ni Mayor Isko Domagoso ng lungsod ng Manila upang mag-lecture sa key personnel ng lungsod patungkol sa disaster risk reduction and management. Talagang abala kayo, Secretary, hanggang kaninang umaga meron pa rin po kayong lakad, ano po? Yes. At kamusta po, sir, yung naging magbisita nyo kay Mayor Isko Domagoso? Ang mga audience po natin ay lahat ng department heads ng Kamanilaan at mga opisyales ng mga kapulisan doon kasi may balak silang paigtingin ang kahandaan sa disaster at by November 22 balak nilang magkaroon ng mga simulation exercise. Ganoon din po, sir, yung mga naging pagbisita po ninyo nung nakaraang naimbitahan kayo para magsalita dyan po sa grupo ng mga negosyante. Sa grupo ng negosyante naman ay pinakilala natin ang ating proyekto sa Department of Science and Technology at hinighlight natin ang malakas ngayon na pagkikipag-ugnayan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry
at sa mga local na chapters upang masiguro na yung ating mga researchers ay merong market perspective pagdating sa kanilang mga proposed research, at ganun din naman marinig natin ang kailangan na tulong ng ating businesses, no? Para mapakita natin na ang kailangan talaga sa ating bansa ay mapag-ugnay natin ang science and business for economic development. Tama-tama, Secretary, sapagkat yan, sabi nyo nga po, parang lumalakas din yung pagka-technopreneurship ng ating mga kababayan. Yes. Kamusta po ito? Ay napakaganda. Even sa DOST ay nagtitrain po tayo, maging technopreneur sila. At yun nga, nung Martes na umaga ay nag-pitch ang ating mga DOST provincial officers kasama ang local government units. So bawat LGU ang ginawa natin ay pinartner natin ng DOST para meron silang mai-propose na startup companies para sa problema na kinakaharap nila sa mga local governments. Alright. Kamusta nga po pala, sir, ang bayan ng Camiguin? Ang lalabigan po ng Camiguin? Well, ang lalawigan ng Camiguin ay isang isolated na ekonomiya at mahirap din ang kuryente doon, kaya kailangan nating tulungan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na solusyon. For example, sa Camiguin, sinusundo ng ibang middlemen ang mga mangingisda para bilhin ng mura ang isda, at ito'y pinapasa-pasa hanggang dumating sa merkado, mas mahal na ang isda. So narapat na nakipag-ugnayan po ang mayor doon para matulungan sila ng angkop na cold storage. Yung tama lang, hindi masyado malaki. Yes, sir. Ayaw nilang gamitin kasi sobrang laki ng gastos sa kuryente. Alright, sir. Maraming pong salamat, mga kaibigan, si Secretary na natin Sundum Jr. Alamin muna natin ang lagay ng panahon. May pagulat si Munir Valdemoro mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Munir. Radyo Pilipinas. Go ahead, Munir. Yes po sir, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So para po sa lagay ng ating panahon ngayong araw, so intertropical convergence zone pa rin po ang kasalukuyang nakakaapekto dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang shearline naman po ang kasalukuyang nagdadala ng mga pagulan dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon po, dahil po sa ITZZ, ang Mindanao, Negros Island region at Palawan ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, habang dito sa Batanes at Babuyan Island ay dahil po sa shearline ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil naman po sa epekto ng easterlies, itong probinsya po ng Aurora at Quezon ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorm, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng generally good weather na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm mamayang hapon or gabi. Sa ngayon po, wala po tayong namamatan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Forecasting Center, Munir Baldomero. Maraming salamat, Munir Valdemoro. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong Balitagam. Ito ang Balitang Rapid. DOST AMCEN o Advanced Manufacturing Center inilunsad ng National Additive Manufacturing Curriculum and Courses para maituro ang 3D printing at advanced manufacturing sa mga kabataan. Narito ang report ni DOST TV correspondent Desa Madiral. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, nagbago na rin ang paraan natin ng paggawa ng mga produkto. Mula sa tradisyonal na paggawa gamit ang makina at kamay, ay gumagamit na rin tayo ngayon ng kung tawagin advanced manufacturing, kung saan kabilang ang 3D printing at artificial intelligence. Upang masiguro na may kasanayan at kaalaman ng mga Pilipino sa umuusbong na teknolohiyang ito, inilunsad ng DOST Advanced Manufacturing Center ang National Additive Manufacturing Curriculum and Courses na naglalayong ihanda ang mga kabataang Pilipino sa mga kasanayang kinakailangan sa mundo ng advanced manufacturing. Ang nasabing curriculum ay idinisenyo upang palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya na lang ng 3D printing. Sa pagtutulungan ng University of the Philippines, National Institute for Science and Mathematics Education Development, Bataan Peninsula State University at DOST Advanced Manufacturing Center, nakabuo sila ng curriculum at courses na magtuturo sa mga kabataang nasa sekundarya
at kolehiyo ng konsepto ng advanced manufacturing. Ayon kay Director Cheryl ng UP Diliman, malaking tulong umano ang bagong curriculum na ipinatupad pa noong 2022 para sa kanilang mga high school students. Nakita namin na posible siya na magamit ng mga high school students natin at particularly effective siya para ma-improve ang creativity, systems thinking, at saka pa yung understanding nila ng additive manufacturing concepts. Bukod sa UP Integrated School, ayon kay Director Cheryl, 20 paaralan na rin sa bansa ang nagsimula ng magturo ng additive manufacturing bilang bahagi ng kanilang basic curriculum. Meron po kaming mga naging partners through DOST AMCEN at saka po yung DOST provincial offices katulad ng sa Dumaguete City. So ang SDO Dumaguete City po ay meron silang 6 na schools na nag-implement ng 3D printing curriculum sa high school. Ganun din po, naging partner din namin ang SDO Balanga City at meron pong 9 na school na magta-try out naman sa kanila. So ang hope natin ay ma-mainstream siya. So kumbaga parang hindi na siya kakaibang technology at lahat ay familiar dito at maiisip kung paano siya na masusolusyonan yung mga problema nila. Samantala, sa antas ng kolehiyo, bahagi na rin ng curriculum ng Bataan Peninsula State University ang additive manufacturing. Isang naging isang output namin ay ma-incorporate ang 3D printing subject sa industrial engineering curriculum, industrial engineering program namin dun sa curriculum niya. Around 6 years now, naituturo namin siya sa aming mga not only industrial engineering but other engineering programs as well. Yung mechanical engineering namin, may 2 subjects sila. Yung isa sa material science, nagpe-prepare sila ng mga samples for testing ng mga material properties. Computer-aided design and manufacturing din. Also yung sa architecture program namin, ganun din. Tinuturuan sila gumawa ng mga scale models. Ayon kay Dr. John Ryan Dizon, mahalagang matutunan ito ng mga kabataan dahil malaking tulong ito upang mapabuti ang kanilang pagbuo ng mga prototype ng kanilang mga inobasyon at imbensyon. Sa isang panayam, sinabi ni Director Robert Dizon ng DOST MIRDC na mahalagang magkaroon ng konkretong curriculum at courses sa larangang ito, lalo't makikinabang umano ng malaki rito ang iba't ibang sektor gaya na lamang ng health sector. Hindi lang naman facility yan kasi andyan yung mga equipment, yung mga latest 3D printers natin, yung mga bagong technology in additive manufacturing. Pero sino bang gagamit niyan? These are just equipment Hindi naman na-under yan kung walang mag-ooperate niyan. Kaya kailangan natin ng human resource development. Kasi kailangan i-develop na natin yung mga, from kabataan to college, even working people natin, para i-lift yung economy natin. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan tayo Kasi yan yung ginagawa sa ibang country. Ito yung mga kailangan nila to advance yung economy. Kailangan sumabay tayo, hindi pwedeng maiwan tayo. Ang paglulunsad ng curriculum ay ginanap kasabay ng pagbubukas ng Asian Conference on Advanced Manufacturing 2025 na inorganisa ng DOST Advanced Manufacturing Center. Sa temang From Prototype to Progress, Advancing Innovation through Additive Manufacturing, tampok ang mga plenary sessions na nilahukan ng mga eksperto sa advanced manufacturing mula sa iba't ibang bansa. Ang mga plenary sessions na ito ay tumatalakay sa mga pag-aaral at benepisyo ng 3D printing katulad na lang sa usapin ng construction. Sa tulong ng inilunsad na curriculum, umaasa ang Department of Science and Technology na mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng makabagong teknolohiya at advanced manufacturing. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people, one DOST for you, solutions and opportunities for all. Mga teknolohiyang pinondohan ng DOST, layuning gawing matagumpay na negosyo sa tulong ng programang Propel. Para sa detalye, nagbabalik si DOST TV correspondent Desa Maderal. Magandang agham, Pilipinas!
Pilipinas, mga teknolohiyang pinondohan ng DOST, layuning gawing negosyo sa tulong ng Propel Program. Isang inisyatibang naglalayong mas pabilisin ang pag-commercialize ng mga ideya, teknolohiya at produktong ginawa ng mga Pilipinong inventor, innovator at MSMEs. Sa ilalim ng Lab Bench to Legacy Initiative na isa sa 3 strategic way ng Propel, target ng DOST na mailipat sa pribadong sektor ang nasa 80 teknolohiyang pinondohan ng ahensya. Gayon din ang makalikha ng halos 2 bilyong pisong kita mula sa public-private partnership nito. Kasabay nito, tutulungan din ng Department of Science and Technology ang mga maliliit na negosyante at independent innovators na mailagay sa merkado ang kanilang produkto sa ilalim ng Garage to Global Impact na kabilang sa strategic way ng programang Propel. We hope to have accelerated 150 privately led innovations and MSMEs technologies through our DOST-supported incubators and iHubs, prepare 30 private innovations for export readiness, and mobilize $5 billion in private investments via the Propel Ventures. Celebrate 50 Filipino global innovators succeeding in licensing or exports. Samantala, sa ilalim naman ng Campus to Commerce, magtatayo ng nasa 15 university-based technology transfer offices ang DOST upang magabayan ang mga guro at estudyante na mapangalagaan ang kanilang inobasyon at matulungan itong makapasok sa global market. Ayon kay DOST Secretary Renato Yusolidum Jr., ang pagsuportang ito sa mga inobasyong gawa ng mga Pilipino ay susi sa pagpapabuti ng ating ekonomiya. When we invest in science, we invest in our people. When we empower innovation, we empower the economy. And when we make innovation the backbone of our national agenda, we build a Philippines that competes, creates, and thrives. A Philippines that proudly stands on the strength of its own genius. At upang lubos pang masuportahan ang mga Filipino innovator, inanunsyo ni DOST Assistant Secretary Napoleon Juanillo Jr. sa ginanap na Innoventa 2025 ang pinaplanong pagbuo ng PHITEST o ang Philippine Higher Education Validation and Innovation Test BED, isang sistema na magsusuri ng mga imbensyon. Sa pamamagitan nito, bibigyan ng PHITEST certification ang mga imbensyong pumasa sa pagsusuri. Sa pamamagitan nito, masisiguro ang kalidad ng mga imbensyon at inobasyong gawang Pinoy bago pa man dumating sa merkado. With PHITEST, we are building trust at scale, transforming the Philippines into a regional hub for innovation, validation, and certification, where credibility becomes our most powerful export. And so, when a product earns a PHITEST certification, it will not simply say, it will not simply say made in the Philippines, it will proudly declare proven by the Philippines. Sa tulong ng mga inisyatibang ito na sumusuporta sa mga inventor, innovator at MSMEs ng bayan, inaasahan na mas maraming teknolohiyang gawang Pinoy pa ang makikipagsabayan sa global market. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people, one DOST for you, solutions and opportunities for all. Maraming salamat, Desa Maderal. Makaka-connect, pag-usapan natin ang Green Climate Fund, Adapting Philippine Agriculture to Climate Change or GCF APA Project, na layong tulungan ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas na makapag-adapt sa patuloy na pagbabago ng klima. Martining nakatutok, magkabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado. Itinuloy na po natin ang Zero Balance Billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Green Climate Fund Adapting Philippine Agriculture to Climate Change or GCF APA Project. Katuwang ang DOST Pag-asa, Food and Agriculture Organization of the United Nations or FAO o FAO at ang Department of Agriculture Philippines. Alamin natin kung paano pinatitibay ng proyektong ito ang karatagan ng mga komunidad na umaas sa agrikultura, lalo na sa mga reyong lumang apektado ng climate change. Kasama natin ngayon mula sa Department of Agriculture, Assistant Secretary Hugh Nichols A. Manalo, Assistant Secretary for Operations and National Project Director ng APA Project. Magandang araw, Asek. Magandang siyensya, Sec Rene, and sa kasamang Onin. Ano ba ang mga pangunahing plano at hakbang na ipinatutupad ng Department of Agriculture upang suportahan ang pagpapalakas ng resilience ng mga magsasaka laban sa epekto ng climate change? Salamat po, Sec Rene, sa tanong. Una po, alam naman po natin na ang sektor ng agrikultura ang isang sektor na tinatamaan ng mga pagbago-bago ng klima o sinasabi nating epekto ng climate change. Una po, pinag-iigting po namin na isa hinasama sa pagpaplano o tinatawag natin na climate sensitive planning ang mga angkop na mga serbisyo o programa base po dun sa lokasyon o sa actual condition ng ating mga pamayanan. So meron po kami mga iba-ibang programa. Ito po ang nauna na dito yung tinatawag natin na Adaptation Mitigation Initiatives in Agriculture o yung pagtatayo po natin ng mga AMIA villages na sinimulan po ito noong 2014 pa hanggang ngayon po patuloy po itong ini-implement. Ang layunin po nito palakasin yung resilience ng mga villages na ready o tinatamaan ng ating tinatamaan ng epekto ng magpagbago-bago ng klima o panahon, pero po tinitingnan natin yung mga villages na may kakayahan na bumalik sa normal na pamumuhay
base sa kapasidad hindi lang po ng pamayanan o ng lokal na pamahalaan, pati na rin po yung mga natural physical traits din po ng ating mga komunidad. Sa ngayon po, ang isang pinakamalaking programa na nabanggit nga po ng ating kasamaang si Unin ay yung tinatawag na Adapting Philippine Agriculture to Climate Change, no, yung APA project, na kung saan ito po ay proyekto na through the collaboration of DOST Pag-asa, FAO at yung DA po. Ayun. All right, sir. Paano po nakikipagtulungan ang DA sa mga partner po tulad ng FAO, GCF at Pag-asa para maisakatubaran ang mga layuning proyektong Climate Resilient Agriculture o CRA? Una po, nabigyan po kami ng through the Green Climate Fund. Ito po ay isang international financial mechanism na tumutulong sa mga developing countries na palakasin, no, ang resilience ng mga nasyon na to sa impacts ng climate change. Ito pong project na to ay pinagtutulungan ng DOST Pag-asa, ng FAO at ng Department of Agriculture. At tatlo po ang malaking objektibo o layunin ng project na to. Una, palakasin po ang kapasidad ng DOST Pag-asa sa pagdi-deploy ng ating mga tinatawag na climate information services. Ano po? Pangalawa, paigtingin din po ang adaptation capacity ng ating mga magsasaka sa mga komunidad sa pag-i-implement po ng tinatawag natin na climate resilient agriculture practices. At pangatlo, paigtingin din po ang institusyon, no, at magkaroon na rin ng policy alignment sa pagtataguyod po ng tinatawag natin na climate resilient agriculture sa ating mga polisiya, sa ating pagpaplano, hindi lang po sa national government, pati na rin po sa ating mga local government. Para masagot yung mga objektibong to, meron bang specific na mga programa na nakatuon sa pagpapalaganap ng climate resilient agriculture practices para sa ating mga magsasaka? Magandang tanong po yan, Sec. Rene, no? Una, nabanggit ko nga po dun sa Climate Information Services na ito po ay kay DOST Pag-asa ang pinaka-major implementor. Matagal na rin po ito, no, na yung tinatawag natin na climate or weather advisories. At sinasabi nga po natin, pag may mga paparating na mga sabihin natin bagyo o kalamidad, makikinig sa radyo, makikinig sa TV, manonood sa TV at may payong pag-asa. Ano po? Ito po ay isang halimbawa ng serbisyo na binibigay ng ating gobyerno to the DOST Pag-asa para paghandain ng ating mga komunidad na paghandaan. Pangalawa, base na rin po dito sa karanasan ng ating mga agricultural communities o ating mga magsasaka. Actually, mas may kaalaman sila, no, sa kung paano nila binabangga o paano nila pinagtitibay ang kanilang pagsasaka o ang kanilang ang farming livelihood nila dito sa mga impacts ng climate change. Pero dahil dito po sa tinatawag natin na climate resilient agriculture, isinasama natin yung siyensa, no? Para sa kanilang decision making ay data-driven, science-based, na kung saan, una po, tinutulungan natin sila base po sa location nila, vulnerability dun sa location, pwede po siguro na ang isang halimbawa dyan yung pag-a-adjust ng kanilang planting schedule o kaya cropping schedule. Pangalawa, paggamit po ng mga makabagong binhi o yung tinatawag natin na stress-tolerant varieties, base na nga rin po dun sa vulnerability. Pangatlo po, even po yung sa pagmamanage ng tubig, hindi po dahil marami tayong tubig, kumpiyansa ng ating magsasaka. Ang tubig po, base sa mga pag-aaral at sa mga datos, lalo na po galing sa baha, no, o sa ulan, ay yan po ang pinakamalaking impekto sa ating agrikultura. Nako, talagang kailangan po talaga na ano mga lugar ho ba yun, sir? Matanong ko lang po. Ano ba ang lugar yung mga karaniwang nakakaranas ng mga epekto karaniwan ng mga wagyo at iba pang mga tulad nito? Opo, magandang tanong yun, kasamang Onin. Dito po sa programang ito, ang project po na to, ito po ay i-implement sa 5 region, sa 9 provinces, targeting 100 municipalities. Ito pong mga nakaraang mga bagyo sa nakaraang mga buwan, parati po nating nakikita na ang tinatamaan nito ang
ang ang probinsya ng Isabela, ng Cagayan, na kung saan ito po ang major rice at corn producing provinces. Ayun. Ang Isabela at Cagayan po ay kasama dito sa programang ito. At ito po nga po ang nilalayo natin na ang isang strategy is tingnan kung paano po ba natin o paano mapapaigting ang kakayahan ng ating mga magsasaka ng palay at magsasaka ng mais na pagtibayin ang kanilang pagharap dito sa mga kalamidad na to, whether nga po ito ay mag-adjust sila ng schedule ng kanilang cropping schedule o cropping calendar, o magtanim sila ng mga early maturing varieties, o base na rin po sa ating mga advisory. Minsan po kasi pag may parating na bagyo, kung pwede na pong anihin, ina-advise na po natin silang anihin yung kanilang mga pananim. Alright. Sir, paano po tinutulungan ng Department of Agriculture ang mga magsaka po natin para makakuha ng access sa teknolohiya, financing at training para po sa climate resilient agriculture? Apo. Ang programa po ng Department of Agriculture ay sa pakikipagtulungan po ng ating mga local government units kasi kami po ay devolved. Hindi po kami diretsong nakakapunta sa ating mga magsasaka at ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga concerned provincial or municipal agriculture offices. Pati na rin po ang ating mga sa tinatawag natin mga civil society organizations o mga national government organizations. At transparent po ang ating pag-i-implement ng programa. Lahat po ng ating mga magsasaka, hinihikayat namin na mag-register dun sa tinatawag namin na Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA para po may kasiguraduhan tayo na ang ating tinutulungan ng gobyerno ay totoo pong magsasaka o kahit po mga mangingisda. Okay, maliban dun sa sinasabi mong registry na tumutugon dun sa baka may fake dyan, ano pa ba yung mga hamon na kinakaharap ng DA, ng proyekto para ipatupad talaga ang mga climate adaptation initiatives? Kasi mahirap mag-operate, no? Lalo na sa uncertainty minsan ng climate and syempre yung aksyon na dapat gawin ng ating mga kababayang magsasaka. Tama po yun, Sec. Rene, no? Unang-una, ang baguhin ang nakasanayan. Yun ang isang malaking challenge, no? Nabanggit ko nga kanina na yung dati nating sinasabi na ang konsepto ng to see is to believe, ang ating mga sinasabi ng ating mga kasamaan sa kanayunan. Kailangan po talaga nating maipakita sa kanila na sa pag-a-adapt o kaya paggagamit ng mga makabagong teknolohiya o pamamaraan ay mas nakakatulong ito para pag-igtingin pa rin ang kanilang hanap buhay sa pagtatanim. Yun po ang una. Pangalawa, yung karapatang sanang sapat na pondo, no, na naibibigay sa atin, sa ating gobyerno para mag-implement ng project, at ang koordinasyon sa ating mga kapartner na local government units. Hindi po natin may iwasan na sa hanay po ng ating mga local government units, sa hanay ng ating mga magsasaka, at pati na rin po sa hanay namin, no, sa Department of Agriculture, ay kailangan patuloy yung tinatawag natin na capacity building. At tayo po ay dapat naniniwala sa ating programa na sa pamamagitan nito, ang kailangan lang ay magtutulungan tayo para ma-achieve natin yung objektibo o layunin ng programa. Ayun. Paano po naman sinisiguro ng Department of Agriculture ang integrasyon ng climate resilient agriculture sa mga lokal na polisiya at development plans? Ay, magandang tanong po yan. Naisabatas na nga rin po yung sinatawag natin na paggagawa ng local climate change adaptation plan ng ating mga local government units. Kanina po, pinakaunang binanggit ko ay sinasama natin ang climate sensitive planning. Sinisiguro po natin na yung nilalagay natin as much as possible na programa o serbisyo ay nagaling na rin po sa mga konsultasyon o doon na rin po sa reference ng ating mga development plans ng ating mga local government units, katulad na nga po ng LCCAP na tinatawag, para masiguro natin na yung programang inilalagay natin ay naangkop po talaga dun sa mga local conditions. At sabi ko nga po, ang implementasyon nito ay dapat po kasama natin ang una, ang ating mga magsasaka, ang ating mga local government partners, pati na rin po ang ating mga kapartner from the NGO or civil society organizations. Sa mga napakaganda at napakahalagang mga proyekto, syempre dapat meron tayong success indicators o resulta. Ano ba yung ating gustong maging resulta mula sa DA pagdating sa proyektong ito hanggang matapos? Salamat po, Secretary, sa tanong. Ito pong
APA project ay i-implement po sa loob ng 7 taon at nilalayon po nito na pagdating ng 2030 o yung sinasabi nating katapusan ng implementasyon ng programa na to, makikita natin na resilient na o napalakas natin yung level ng resiliency ng ating mga komunidad o lalo na yung mga beneficiaries sa 100 municipalities na to, at ready na rin po natin itong scale up sa iba pang mga municipalities na base na rin sa vulnerabilities nila. Ang tinatarget po natin na maabot na direktang beneficiaryo o ditong programa ay nasa 1.5 million po na farmers kasamang at kanilang miyembro ng pamilya, at indirectly nasa 5 million pong mga magsasaka at kasama ng kanilang pamilya ang aabutin ng serbisyo na nabanggit ko, mula dun sa pag-avail o paggamit ng mga climate information services, pag-adapt ng climate resilient agriculture at pag-translate nito into enterprises, at pati na rin po yung sa institution at policy alignment from the local to national plans po. Alright, ako maraming salamat, Assistant Secretary Unicols Manalo. Baka may mga karagdagang mensahe po kayo para sa ating mga kabayan. Nasa inyo po magkakataon. Siguro po, ang final na mensahe ko na lang po, ang pagtugon po sa impacts o sa challenges ng climate change ay hindi lang po responsibilidad ng pamahalaan. Ito po ay responsibilidad ng lahat ng Pilipino. At sana po makipagtulungan tayo sa mga programa ng gobyerno para lalo tayong maging handa at maging matibay sa pagharap po ng challenges ng pagbago-bagong panahon po. Yun lang po at maraming salamat. Ayan, kapag ginamitan natin ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, ang ating bayanihan spirit of collaboration, ang pagsasaka ay sasagana. Maraming salamat mula sa ating Department of Agriculture Assistant Secretary Unicols Manalo. Talagang panalo. Yan. Dapat ang ating mga magsasaka pagkatapos ng proyekto. Siya po ang ating Assistant Secretary for Operations and National Project Director ng APA Project. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa GCF APA Project, kasama naman ang DOST Pag-asa. Tutok lang, magbabalik agad ng Radio Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Bayan News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Mga kakonek, pinag-uusapan po natin ang Green Climate Fund, Adapting Philippine Agriculture to Climate Change or GCF APA Project. Sa pagkakataon ito, alamin natin ang role ng DOST Pag-asa sa proyektong ito. Kasama natin ngayon si Joey Figuracion, member ng GCF APA Project Execution Team mula sa DOST Pag-asa. Magandang araw, Joey. Magandang araw, Sec Rene at kasamang Onin. Magandang araw. Maganda apelyido mo, kaya yung mga tanong, masasagot mong mabuti, you'll be able to figure out. Yan. Paano nakatutulong ang Pag-asa sa pagbibigay ng weather at climate information services upang maprotektahan ang mga farmers at komunidad laban sa mga sakuna tulad ng bagyo, tagtuyot at pagbaha? Maraming salamat sa katanungan na Sec Rene. Bilang isa sa pinakamandato po ng Pag-asa ay pagbibigay po ng timely at accurate na weather and climate information. Kasi kasama na po dyan yung pagbibigay ng warnings about bagyo, sa mga sitwasyon ng pag-uulan, yung flood forecasting at maging yung paggamit ng mga iba't ibang siyensya or research para po mapaigting itong ating mga binibigay na early warning system.
Alright. Ano po yung mga specific na teknolohiya o sistema na ginagamit mo ng Pag-asa para mas mapabuti ang climate forecasting at early warning systems? Sa kasalukuyan po, ang Pag-asa ay gumagamit ng iba't ibang equipment, no? Meron tayong ground equipments, meron tayong sa satellite o sa himpapawid. Sa kasalukuyan po, meron tayong radar o ginagamit po natin yan para mag-monitor ng anumang inclement weather system o yung mga significant event like yung matataas na o malalakas na pag-ulan sa specific area at sa anong oras. At meron din tayong mga tinatawag na early warning system like yung rain gauge, no? Depends sa different areas of the country. Tapos meron din tayong mga synoptic stations na yung mga obserbasyon, no? Bilang kailangan po natin yan sa pag-monitor kung anong nangyayari on the ground. So, meron tayo sa ground, meron tayo sa himpapawid para makita po natin yung or yung mga patterns ng ating weather and climate. At the same time, kailangan din po natin yung mga teknolohiya na kailangan natin yung mga impormasyon tulad ng produkto para mag-forecast. So, meron tayong tinatawag na weather and climate models kung saan magiging basehan natin para makita natin yung mga forecast natin of future scenarios. Paano naman nakikipagtulungan ang Pag-asa sa Department of Agriculture hindi lang upang maipamahagi ang mga informasyon pero maisama talaga ang climate information sa mga plano at hakbang para sa agrikultura? Meron po tayong mga parang in place na mga collaboration with the Department of Agriculture. At sa katunayan po, Secretary, may tinatawag tayong seamless transfer ng mga informasyon or mga produkto ng Pag-asa. So, API ready na po yung ibang mga informasyon ng Pag-asa. Diretso na computer to computer. Opo. At nakakonect na po yan sa kanilang sistema like sa Amia Village na nabanggit po ni Secretary Nichols. Seamless na po yung transfer. That's why medyo maganda na po yung pag-exchange ng data. So isa po yan sa ating nakikitang magandang example. At the same time, mayroon mga iba-ibang pang programa po ang Pag-asa at DOST na hindi lang po itong APA project na continuous po ang ating collaboration. So maliban yan doon sa mga seasonal forecast, di ba, na regular na inyong ginagawa. Kaya maganda pala, seamless na. Ayun. Paano po pinapalawak ng Pag-asa naman ng access ng mga farmers po para sa accurate at timely na climate data? Bukod po sa meron tayong ito pong ating mga warnings, mga advisories or weather warnings ay na available po sa aming website. So, isa po yan sa ating nakikita. Pero hindi naman po lahat ay may access sa internet. So, that's why kailangan po natin yung tulong ng iba't ibang ahensya. Kasama na po yung DA. So, mayroon po kasi silang mechanism na from the information, from the weather advisories, parang tinatranslate nila doon sa communities. So, parang actionable warnings na po. At may kaakibat kaakibat na action base doon sa warnings ng Pag-asa. So isa po yan sa ating nakikitang magandang solusyon para po at magandang ginagawa ng Pag-asa at DOST in terms of collaboration. Sa ating ginagawa, kadalasan may hamon. Ano ba yung mga hamon na kinakaharap ng Pag-asa pagdating sa pagbibigay ng weather and climate services at paano nyo ito nalalampasan? Sa kasalukuyan, Doc Rene, ang ating pong nakikitang pinaka-challenge sa Pag-asa yung mabilis na pagbabago ng teknolohiya. So, kaakibat po dyan, yung mabilis din dapat maka-adapt yung capacity ng bawat empleyado ng Pag-asa para ma-provide din po yung or malagpasan natin itong mga challenges na ito. So, pangalawa pong challenge po dyan ay, siyempre po, pag may magbabago yung teknolohiya, kailangan din natin ng budget. So, paano po natin ipoprogram ang ating sa mga susunod na henerasyon. At the same time, dahil nga very accessible na po itong ating mga informasyon, kaakibat po niyan yung mga fake news. So may isa po yan sa ating challenge. Hindi fake news ba o mga nagkukunwaring weather forecaster? Yung mga pseudo-meteorologist na tinatawag natin. So isa po yan sa pinaka-challenge ng Pag-asa. Ayun, alright. Pero dun sa sasabi mo kakulangan sa equipment, palagi kong Pag-asa, ang mga tauhan ng Pag-asa hindi nahuhuli. Kaya lang yung mga gamit medyo napag-iiwanan.
Yes po, pero sa kasalukuyan po, at least hindi naman tayo behind talaga. Tama po. Nagko-cope po at may mga tulad po ng modernization ng Pag-asa, isa po yan sa avenue na nagkaroon tayo ng modernization plan para po at na-implement po ang mga yun sa ating bansa. Paano po siya masisiguro na yung mga impormasyon na ibinibigay ng Pag-asa ay nauunawaan at nagamit po na epektibo ng mga farmers? Siguro po ang pinakaano diyan is is kung na-apply nila talaga yung warnings. So isa po 'yan sa nakikita natin. So hindi lang po kasi magma-manifest po kasi kung gaano ka-epektibo yung warnings kung talagang nagkaroon sila ng action on the ground. So isa po 'yan sa ating nakikita na mas makikita natin na epektibo yung warning so pamagitan din po ng pag-collaborate sa mga iba't ibang ahensya, lalo na sa local government units. So kasama po ang Department of Agriculture. Ito pong programa ngayon ng APA ay isa pong avenue para po para magkaroon po talaga ng warning na usable doon sa lokalidad, isang lokalidad o sa isang sektor tulad ng agrikultura, sa mga fishermen natin at sa mga farmers. Siyempre, pagdating ng climate change, pabago-bago ang posibleng mangyari. At ang dapat na gawin ay ma-anticipate natin yung tinatawag na climate extremes. Kasi alam natin, posibleng uminit, posibleng umulan ng matindi, madaling mapaghandaan yon. Pero yung hindi na-anticipate na sumusobra ang init, nagkakaroon ng tagtuyot, o di kayo sumobrang ulan, nagkakabaha. Paano nyo ba ito na tutukoy, no? At upang makagawa ng mas epektibong adaptation measure. Kasi yun yung kailangan natin ma-identify yung mga climate extremes. Yes po, Dr. Ang pinakamaganda po dyan is bawat mga nabanggit niyo pong mga extreme events ay dapat pag-aralan. So anong dahilan? Bakit ito nangyayari? So by that we can learn from that and we can adapt our warnings or our products in the future. So isa po yan sa mas solid yung ating research pagdating po sa ganitong scenario ng mga event na medyo nakikita natin medyo extreme na. Kasi doon nabibigla ang mga tao na kunyari sa bagyo pa lang, bakit biglang lumakas ang bilis ng mga pangyayari, mga ganun, di ba? So kung ma-anticipate natin yon, mas maigi ang paghahanda doon. Alright. Baka meron ka pang huling mensahe para sa ating mga kabayan kaugnay ng binabanggit mo kanina, yung makipag-ugnayan natin sa AMA project. On behalf po sa Pag-asa, sa aming administrator, Doc Servando, pinapaabot po ni Doc Servando na kami po sa Pag-asa ay welcome namin yung katulad nitong mga collaboration. For example, for this project, yung DA at yung Pag-asa. So maganda po yung communication namin with DA. So marami pong naitutulong ito sa amin sa Pag-asa. So isa po sa pinaka namin sa challenge namin sa Pag-asa ay para kung paano po namin ma-reach yung sa last mile na tinatawag. So kami po ay bibigay mensahe na sana po mayroon pang mga ganitong avenue, yung magandang collaboration na paari po maitiin pa ang ating climate information services para po sa ating mga kababayan. Yan, maraming salamat Joey Figuracion, member ng GCF APA Project Execution Team mula sa DOST Pag-asa. Dito sinasabi niya, sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, mas ligtas ang supply ng bigas. Ayan. Kahit magkaroon ng climate change. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Joey, at magandang araw sa iyo. Secretary, baka meron pang mga karagdagang announcement o mga pahayag po mula sa inyo. Yes, Onin. Sa Lunes at Martes na po ang Handa Pilipinas Visayas Leg. Magkita-kita po tayo riyan sa SMX Bacolod. Martes naman po ang Western Visayas Health Research and Development Conference sa Iloilo. National Quality Infrastructure naman po sa Huwebes. Yan po ang ating mga scheduled na mga pag-uusap. At mga po natin, Secretary, ang mga magiging kaganapan dyan po sa mga area na inyo po nabanggit. Maraming po salamat po, Secretary. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako inyong kapatid sa Imbabawi, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, ako si Secretary Renato Saludum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino.
Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng pagdagat. Ang DOST sa radyo. Ilang paaralan. Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa